Nasa linya na natin si Senator Risa Ontiveros, Chairperson, Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Senadora, magandang umaga, si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga po, Miss Weng at Sir Joel at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ma'am, meron pa ba tayong mahihita? Oo, sa Kay pagharap Alice kay Guo. Alice ni Guo Waping, ma'am. Parang Marami pa. yung the art of war, yung deny, Ay, delay, talaga. deceive. No, garang ginamit niya. Galing. Oo, eh. Tama kayo, Sir Joel. Pero meron pang ibang art of war yung pasensya, di ba? At talaga, tama kayo, marami pang mga tanong. Tulad, halimbawa, yung tutong ugnayan nila ni Mayor Kalugay, na Mayor ng Suwal, Pangasinan. Pero definitely, meron pang tayong malalaman kahit pa dyan kay Guo Huaping. Dahil kahit tulad kahapon, no, hindi na lang hindi ko po alam, Your Honor, pero I invoke my right to self-incrimination ang taktika. Kahit parang kailangan naming bunutan ng ngipin, kahit papaano may mga bago kaming detalyeng nalalaman. Tulad nung yun na nga, yung mga usapin ni Mayor Kalugay, tulad din nung pangalan ng isang JP Samson, tulad ng isa pang pangalan, inamin niya bagamat in writing na di umanong tumulong sa kanya, no, na ito daw yung nag-arrange ng yate. Yun pa yung isang bagong detalye, yung yate daw. Pero itong taong tumulong daw sa yate ay siya ring nagbabanta sa buhay niya. So, ang gulo-gulo, pero sa halo-halong mga detalyeng iyon, meron kaming napupulot na patuloy naming iimbestigahan, i-research para kalaunan. Buuin pa rin ang kwentong Pogo, kwentong Guo Huaping dito sa ating bansa. Kwento din, no, ng mga tao, pati sa gobyerno na tumulong sa kanyang tumakas. Okay, so ito ay pagpapatuloy pa rin po yung pagpapaharap kay Alice Guo or Guaping dito sa Senate inquiry, or Opo. better ba na ipaubayan na po sa korte yung pag-alam ng mga detalye para doon sa paglilitis ng kanyang kaso? Well, definitely hindi mutually exclusive yan dahil Opo. merong sinabi nga ni Sen. Sherwin kahapon, may hindi kukulang na 7 kasong umaandar na Opo. laban kay Guo Huaping o Alice Guo. Magpapatuloy yan ayon sa sarili nilang proseso sa judiciary. At oo, magpapatuloy din itong aming pagdinig sa Senado. In fact, nakaset na Ms. Weng yung susunod na pagdinig sa susunod na Martes, September 17. 17. Yung tanong ni Senator Loren Ligarda, nabanggit niya, ma'am, na no? Sige, sabihin mo sa amin, sino nag-issue sa'yo ng birth certificate? Yan. Sino nag-issue sa'yo ng passport? Poprotektahan ka namin dito. Kaya lang, syempre, hindi nabanggit ni Guo Huaping. Tumanggi siya. Oo, pero mahalaga ito dahil doon sa hearing din na ito, Senadora, maigit sa 1,000 mga Chinese, di ba, na-issue ng local registrar ng birth certificate, di ba? Sa Davao del Sur, 1,200. Opo. Alam nyo, mahalaga malaman po ito dahil nababastardo po yung ating pasaporte na single most important document nagbibigay sa atin ng national identity. Correct. Pinaka-importanting ID. And in fact, in fairness, Sir Joel, sa mga naunang pagdinig, lumabas na yung ama ni Guo Huaping ang siyang nag-register sa kanya ng late registration of live birth at nakakuha para sa kanya ng birth certificate. Pero mismong ang Philippine Statistics Authority ang nagsabi sa mga naunang hearing na dinetermine nilang irregular ang passport na yan. Ang irregular ang birth certificate na iyan dahil kulang ang isinabit na requirement, iisa lang daw, late pa. So mismong ang PSA ang dumulog na sa Office of the Solicitor General na kanselahin yung irregular na birth certificate na yan. At malamang, yung irregular birth certificate ang ginamit para makakuha ng passport si Guo Huaping. So na-trace na po namin yan. At tama naman, sina Senator, na importanteng detalye yun, na-establish na po namin. Pero as of yet, standing pa rin po yung birth certificate na yon, hindi pa officially cancelled? Well, kasalukuyang kinakansela na ng OSG dahil sinabi din nila nung isang nakaraang hearing, umandar na yung proseso nila sa pagkansela niyan. Okay. Kaya rin nadagdag yung ibang mga proseso tulad ng kuwaranto ng OSG din sa kanya at sa kanang COMELEC. Ma'am, sino yung tao na
nasa likod ng yate. Tsaka sino yung, yung ano ma'am, yung sinulat niya sa ano? Misteryoso. papel. Yung sinulat Oo. niya sa papel. Ma'am. Misteryoso talaga. Sinulat lamang sa papel, Mhm. inamin niya in writing, di umano yan ang tumulong sa kanya, nag-arrange ng yate. Mhm. Bagong detalye din namin nalaman yun kahapon. Pero sabi din niya, itong taong ito ang nagbabanta din sa buhay niya. So ang gulo ng kwento. Basta ang masasabi ko, yung pangalang isinulat niya sa papel, lumitaw na sa mga unang pagdinig. So patuloy naming tinetrace yung taong iyan. Okay, Ano ang papel niya sa Pogo, Mhm. kay Guo Huaping at sa pagtakas ni Alice. 5 daw ang Chinese po passport siya. dito eh. 5 daw ang passport. O, di ba? Meron, 5. meron bang Philippine passport ito? Alalahanin ko ulit kung may Philippine passport. Oo. Basta ang importante dyan sinong taong may 5 passport? Di yung gustong maglabas-masok sa hindi regular na mga paraan. At kung Yes. ganun, bakit? Ibig sabihin meron siyang mga kaduda-duda Mm. sa buhay niya. At yan ang mga kasosyo ni Guo Huaping. Chinese po yun? Hindi siya Pilipino. Yan ang masisiguro ko sa inyo. At lumabas na sa mga naunang hearing. Oo. Pero So, ma'am, alam na, diba? alam niyo ma'am, magandang nangyari kasi dito sa pagdinig ninyo, nalaman natin, di pala nagbabayad ng buwis to. Grabe, di ba? Sa laki ng pera. Ang laki ng pera, na hindi dumaan sa nagbabayad mga ng kumpanya buwis. niya, hindi nagbabayad ng buwis. Kahit sa mga kumpanya na nagbabayad ng napakalaking halaga para sa pagtayo ng kanyang Pogo Hub sa Bamban. Wow, hindi nagbabayad ng buwis. Kaya nga isa sa 7 kaso niya ay DIR para Yes. sa tax evasion, Mm. 500,000 pesos. Imagine niyo ma'am, nahalal na mayor ng Banban pero tax evader pala. Sus Mariosep. Exactly. Hindi, kumbaga, hindi citizen in good standing. At higit pa doon, hindi citizen. Yun nga. Kung wala siyang birth certificate, di illegal alien sa dito. Totoo. Ganun malabas. Posibleng itanong din namin sa Bureau of Immigration, hindi ba siya ituturing na undesirable alien o kung ano pa man. So, dagdag na dahilan na hindi siya pwedeng malayang gumalaw dito sa ating bansa, Mhm. magkunwaring Pilipino at lumabag sa ating mga batas nang walang accountability, walang consequence sa kanya. Ang huli na lang ma'am, ano pa aasahan natin sa mga susunod na pagdinig ma'am? Sa susunod na pagdinig, ito, umaasa pa rin ang aming Senate Committee on Women na mapapasara na namin in 2 to 3 more hearings, possibly itong 4 na taon na naming investigasyon sa Pogo. So, pasasagutin na lang namin yung ilang dagdag na resource persons pa, si Guo Huaping pa rin o Alice Guo, si Mayor Kalugay ng Suwal na lumalabas may papel no sa Pogo kahit sa Bamban at sa pagtakas ni Guo Huaping. Mhm. Si JP Samson na co-incorporator ni Guo Huaping sa negosyong buy and sell luxury cars. At may isa silang joint bank account pa noon at nababanggit itong JP Samson ng iba pang mga resource persons bukod kay Guo Huaping. At yung ilan pang mga resource persons na hindi pa natanong mula sa nakarang mga hearing. At last but not the least, susubukan namin kung yung ilang mga taong na-identify na namin sa nakaraang investigasyon ng Blue Ribbon sa Farmally at isa-isang lumilitaw din dito sa investigasyon sa Pogo Yes. ay mapapatunayan naming kasabwat din ni Guo Huaping sa kabuoang Pogo dito sa Pilipinas. Okay. Senadora, mag-ingat kayo. Ma'am, Salamat thank sa you. oras. Good ha? luck po. Po. Good Magandang luck. umaga. Salamat Thank po. you. Senadora Umaga. Rizon Tiveros, mga kapuso, oras.